Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat na mga kapwa natin senior citizens na nandito ngayon, nakikiisa sa atin at sumusubaybay sa ating talakayan. Tayo po ay mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng COSE. Dala po ng COSE itong programang ito sa atin sa pakikipagtulungan ng Miserior na isang development group na binubuo ng mga obispo sa Germany na involved po sila sa mga development efforts para sa buong mundo. So, andito po tayo na naman ngayon ang ating episode na pang 14 na tayo ng episode na ito ay tututok po sa ang ating usapin sa pag ano ba yung care, pag-aaruga, pag-alaga, no, sa mga nakatatanda. Alam naman natin na habang tayo ay lalong tumatanda, sorry, nagbabakal ako. Habang tayo ay patanda, we diminish, we have diminished capacities. So nangangailangan tayo ng care o pag-aalaga ng ibang tao. Posibleng miyembro ng pamilya, pero kung wala, umaasa tayo sa iba. So ito ngayon ang pag-uusapan natin, papaanong ang mga nakatatanda ay makakasiguro na sa kanilang paghina o pagkawala ng kalakasan ay merong matatakbuhan o merong tutulong para sa kanyang patuloy na buhay. So anyway, magandang hapon. Ang ating bisita po natin ngayon ay si Ginoong Ronald, ano ba yun? Gwyn? Gwyn po. Gwyn. Yes, Gwyn. Okay, si Ronald Gwyn ay isa po sa mga empleyado ng Coalition of Services of the Elderly, but he used to work with the National Anti-Poverty Commission. Tama ba, Ronald? Yes po, yes so, po. Hindi po siya hindi siya bago sa mga usapin ng mga senior citizens. So ngayong hapon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangangalaga. Sino at paano, 'di ba? At sino ang tumutulong para dalhin sa atin ang serbisyo ng pag-aalaga o care. So magandang hapon. Tumutok po kayo yung mga nandiyan na sa ating chat group. Please feel free na mag-ano po kayo ng inyong mga komentaryo, mga reactions diyan sa ating chat. So bibigyan natin ng pagkakataon yan mamaya na mabasa at masagot ng ating resource person. So magandang hapon. Sisimulan po natin. Sir Ronald, maybe you can say something about yourself. Introduce yourself. Okay. At saka yung Okay, sige po. Magandang hapon po sa ating lahat. So ako po si Ronald Gwyn. You can call me Igan. Igan na lang po. Kuya Igan, para yun po yung tawag sa akin dito sa office and sa aking mga kapamilya dito po sa
sa ating area. So ako po si Igan, ako po yung project coordinator para sa Regional Program for Elderly Asia. Project po ito ng COSE, which is being funded po ng Caritas Germany, no? So tama po kayo, no, yung na-mention po natin kanina sa introduction, yung about sa care services. So saktong-sakto, yun po yung ating yun po yung aming focus sa project natin dito sa Northern Samar about care services para sa mga older persons. Anong, Ronald, parang anong tawag nito? Ikwento mo sa amin, anong pinagkakaiba nito sa usual na care service ng isang kapamilya? Oo. So ito po is unang-una, ito po ay sa ngayon is yung care services natin is libre po ito doon sa merong mga high care needs na sinasabi Oo, kasi based dun sa ating prior to the implementation ng project, nagkaroon po tayo ng care needs assessment So based dun sa result, talaga maraming nakakatanda yung merong pangangailangan ng care. Oo, actually matataas yung high care needs. Siguro kung sa survey around mga siguro umabot ng mga more than 70% yung merong care needs talaga na mention na identify na merong care needs. Oo. So yun yung una, libre siya. Pangalawa, ah is itong project is will not only involve yung ating mga care workers o yung magpo-provide ng care services, but this is also parang partnership and with the family members, with the primary caregiver kasi alam naman natin yung mga ganitong project is hindi naman to ganun katagal talaga So eventually maipasa natin yung mga karunungan, mga knowledge and proper care services sa ating nakakatanda doon sa community, doon sa mga families and doon sa mga primary care providers nila. Oo. And also siguro more etong project na din to is pagkakaiba is hindi lang yung cause yung involved din hindi lang so we tried to involve din yung ating LGUs and the different stakeholders sa ating project like we will try to involve yung sa province, DILG, yung mga MHO, PHO, no? Oo, so it's parang collaboration to sa lahat ng different stakeholders na may uh, uh, na mag-work around with the care services sa mga pag-provide ng services sa ating mga older persons. Oo. So right now ay ongoing o in the process na ng implementation itong program ninyo Apo. sa region region 8 Yeah, Region 8 particularly po sa Northern Samar Northern yung ating Summer. yeah. Interesado lang akong malaman kumusta naman I mean matagal na ba itong ini-implement ninyo o pilot program pa lang? Oo. Nagsisimula pa lang. Yung Oo. Yung project itself, yung Regional Program for Elderly Asia, parang na siya yung phase 1, parang 3 years na. Mm. Oo, 3 years siya, natapos yung phase 1, katatapos lang this year. And then, last December siguro, I think, kung hindi ako nagkakamali, last December natapos, 2023. And then, nag-start yung new bagong phase, yung phase 2, ngayong year. Oo, so then another 3 years yung project. So yung si Kose is ah kung i-combine mo yung phase 1 and phase 2, nasa 6 years siya, no? Nasa 6 years yung implementation niya dito. Oo. Yung phase 1
siguro para may context lang, yung mga care, yung ating project, yung mga nakikinig, yung phase 1 is, yun, meron tayong ah, mga programs with regards sa healthcare services. Merong mobile care services na kung saan meron tayong mga mobile care healthcare nurses ano na pumupunta doon sa mga community to do check-ups, to do some healthcare services doon sa ating mga older persons sa community. And also meron tayong SCRIS. I think you're familiar naman tayo sa SCRIS, ano yung Yes, yung database. ano yan, pag ano ng Mm. database para sa mga Oo, ano oo, seniors. sa seniors. Yun, nag-install po tayo sa different municipalities doon sa phase 1 and also nag-establa, tumulong din po tayo sa pag-establish ng mga day centers doon sa phase 1. So, nag-provide po tayo ng mga trainings, capacity building sa OPO, sa federations, and also we provided yung mga basic equipments and facilities para maging more conducive sa mga older persons yung day center. Oo. So yun po, basically yun po yung sa phase 1 area. Oo. Yung sa phase 2 naman ngayon, which we are currently implementing naman is yun na, more on care. Oo, kung sa phase 1, merong healthcare services, meron tayong mga nurse na nagbabahay-bahay to provide services. Ngayon, sa phase 2, yung isang component natin is more targeted siya. Meron tayong mga care workers which is being managed by care managers. Meron tayong care workers na meron silang specific targets na mga older persons with high care needs na po-provide nila ng care services. Yung pagkakaiba kasi phase 1, as in, mga nurses pupunta sa mga older persons, walang halos walang masyadong hindi targeted. Ngayon, very specific yung targets natin. Specific siya including kung anong care services yung ating ipoprovide. Ganun siya ka-specific ngayon. And also, aside from care services po, yung mobile care services, meron din po tayong daycare center. Daycare center na magki-cater siya sa mga needs ng merong demensya. Oo, yan yung isa pang component natin na na gustong ma-establish sa Northern Samar. Yung parang dementia, daycare center, magki-cater sa mga older persons with uh, may mga mild symptoms ng dementia. Oo. And Oh, also, same sa phase 1 area, yung isang similarity niya is yung pag-establish talaga ng mga day center naman. Yung mga senior citizens day center sa 6 new municipalities sa Northern Samar, which is yung Pambuhan, Lauang, Palapag, Mapanas, Gamay, and Lapinig. Oo, medyo nasa eastern side siya ng Northern Samar. ano yun? Yung sa mga day centers ninyo, merong mga workers, no? Kasi parang what I have in mind sa kinukwento mo ay merong mga older persons na medyo nangangailangan ng ng serbisyo, and then merong mga caregivers. Itong mga caregivers na ito, are they senior citizens themselves o ibang Oo. age groups? Okay, sige. Siguro ko lang po, i-define ko lang po yung anong pagkakaiba ng daycare center kasi dalawang to confusing siya Yes. terms na minsan nakakalito. So yung daycare center po na minimension ko kanina is parang isang center na nag-specialize sa mga mayroong dementia, mild cases ng dementia. So isang center yung aming i-establish sa whole Northern Samar for now sa Katarman. Ano ang Oo, yun po. ginagawa nila diyan sa ano?
itong mga may dementia patients na ito, do they move to the center and then do they live there? Ano yan? Housing facility ba yun? Ano po, kung mapansin po ninyo, yung pangalan is day center din, ano? Mm-mm. So, Day ano lang. lang, hindi So, sila doon magmo-move permanently, hindi sila doon matutulog. So, ano lang, pwede silang pumunta, ano, siguro through the approval and guidance ng kanilang family, kung okay na pumunta doon, and then depende sa magiging assessment, ano, sa isang, kasi iba-iba din yung sitwasyon, ano, iba-iba din yung services na kailangan i-provide sa bawat merong dementia, no. So mm-mm. depende po sa severity or sitwasyon ng merong dementia, yun po yung ipo-provide natin na services within the ano lang, parang within the day lang, parang ganon. So you contract mga healthcare professionals, mga doctors, psychiatrists, do they work with the older persons dun sa day center? Oo. Yeah. Ganito po 'yon. Ang ating daycare center is hindi pa po siya ngayon, ano, ongoing pa po yung negotiation with the municipality of Catarman, kasi meron sila dong facility or building na ipapagamit nila, eh. Oo, para maging center. So right now, yung mangyayari is si Kose, yung project is mag-hire ng mga tao, mga staff doon na magmamanage doon sa daycare center na merong dementia. So, ititrain natin yun sila. Merong care worker, meron ding center manager, and also the support staff. Ititrain natin sila on how to handle cases with dementia and the proper care services for dementia. So right now we are forming a technical group together with the different agencies sa provincial DSWD, sa PHO, sa uh, different organizations din na merong concerns about dementia. We are currently coordinating with the Dementia Society of the Philippines, ano. We're asking for their assistance kung anong kanilang maano. So ongoing pa po yung mga talks and negotiation and hopefully maging more successful, in the coming in the coming weeks or months, hopefully this week mag-gather na namin yung technical working group kung saan sila yung magiging advisory group or committee, kung pag-run ng ating daycare center. Oo. So, ay doon pa lang tayo, Nay Salve. Hanggang doon pa lang yung ating na-accomplish, pero we are targeting na ma-establish na talaga siya. ah, Ma-establish na yung center, yung mga gamit, yung mga improvements dun sa center masimulan na within the year, and we are targeting by early next year talaga, fully functional na yung ating center for dementia. Mm-mm. I see. Paano yan kung do the families pay No, no, for no. para yung kanilang magulang o yung older persons nila ay masama dyan, o whoever wants to participate, pwede? Sa ngayon po, ano siya, free of service pa din. Yung project pa din magsusustain, sila magpo-provide ng mga facilities and mga care services. But yung center will be limited to around 5 to 20 older persons lang muna. Oo, yun lang muna yung target natin. Minimum of 5, maximum of mga 20 siguro na older persons with dementia. Oo, kasi yun lang yung kaya nating capacity right now. Oo, pero hopefully, during the course of the implementation, we will find ways together with the LGU and partners na hinahinay, bit by bit ma-expand, ma-adapt
nila, no, yung ating mga program. Kasi ano, based doon po sa ano kung ah, sa ating dementia assessment, napakalaking ano, ang laki ng percentage ng ano, yung prevalence ng dementia sa 6 na municipality na kinandak, ano. Nag-survey po kami ng 450 older persons sa 6 municipalities sa Northern Samar. As more than 75% yung mayroong risk of developing dementia. Oo, so medyo mataas. Mataas talaga siya yung risk niya. Tapos around more than 70% din yung merong ano na din, cognitive impairment na nakita natin. So medyo nakakabahala din kasi based dun sa study, walang masyadong ano program si government about dementia. Mm-mm. Yes, which brings us to another question. Kasi sabi mo nga sa survey ninyo, ganun kalaki ang Mm. pangangailangan, no, ng ng serbisyo. But Ah, sabi mo nga kanina, yung center ninyo can only cater to so many, less yeah. than 10 ang isang center, no. Oo. So I am imagining how sustainable, masusustain ba ng, I mean, how can we help na masustain itong program? Balak ba ninyo to have these programs transferred o sa munisipyo, sa local government, so that unti-unti they will take over yung mga responsibilities of funding and Yeah. running, siguro running the, kumbaga running the show, Yeah. unti-unti sila na, no? Mm. Oo, ganun po talaga yung aming ano, that's one of our objective talaga na later on after the project, after 2 years, yung kasi especially yung center, yung daycare center na mayroong dementia services is doon natin itatayo, doon natin establish siya sa property ng LGU Katarman, ng Municipality of Katarman. So everything will be after the project, everything will be ano turned over to them, the facilities, ano, and everything, the knowledge. So yun, actually dun sa MOA na did enough natin, kasama talaga yun na after the project, sila na yung sila na yung ito-turn over natin, sila na yung magpo-provide ng fundings and services, magpapasweldo ng mga tao, maintenance ng facility. Ganon talaga yung ating objective po. Oo. Tinitingnan ko rin kasi yung, di ba, habang nag-ano tayo ng service sa mga seniors, Mm. gusto rin nating i-develop yung responsibility ng mga Yeah. seniors mismo sa Mm. kanilang sarili, no? So I was Yeah. thinking, they probably do sa inyong program, they probably are involved sa implementation. Ano ang kanilang Mga bahagi o service. papel nila doon sa program implementation? Oo. Oo, so dun sa ano, dun muna tayo dun sa daycare center yung merong dementia. So definitely may involve natin yung OSCA and the Federation, ano. Oo, involve natin sila. Right now, we're thinking pa kung saang area, pero most probably since si Federation merong mga chapters in different sa bawat barangay, they can help us in identifying kung sino yung or validating kung sino yung may mga dementia, may mga need ng dementia care. Isa yun na pwede naming gawin talaga. Oo. Parang And targeting. also, oo, targeting kasi sila yung nakakakilala sa Oo. community. Oo. So, yun, pwede natin sila ma-involve that way. And also sa ano, sa sa ating facility. O, pwede natin silang ma-involve sa monitoring, sa evaluation. Oo. And also, kung meron ding ano na senior citizens na
na mag-apply for the position, sa mga position na yung open natin sa care services, Parang parang pwede po silang employment, mag-apply. Yes, parang employment. employment service na rin. Mm, You so pwede din ang yun. tinetrain ninyo na mga caregivers ay hindi lang I mean, do you train also older persons to do caregiving? Tama ba? Ano po, um, yung training po namin, doon naman po sa mobile care services, yung yung merong mga high care needs na services. Ano naman po, meron kaming sa sampung care workers namin, meron dong isang na-hire natin na senior, 67 years old, si Nanay Christina. And she's doing well po sa ating care services. Oo. Ah, Yon, meron po tayong, tapos meron tayong isa pang staff na care workers na almost 58 years old na ata si Nanay Jo, almost senior na din, so training din natin. Pero kung yung tanong is if we are going to train yung mga federation and OPOs for the care services, sa ngayon po wala po tayong training for caregiving sa kanila. But we have mga leadership training, organizational development trainings, and other relevant trainings para mas mapalakas natin yung OPOs. Kasi right now, especially sa new areas, yun po yung mas kailangan ng mga older persons organization ng ating federation, yung palakasin yung kanilang organization. Kasi pag malakas kasi yung organization nila, doon na tayo pwedeng mag-isip ng different programs na pwede nating ibigay sa kanila. So right now we are capacitating talaga yung organization, pinapa-strengthen muna natin sa mga OPOs. Yes, nagagandahan nga ako sa kanina pinag-uusapan namin ni Miss Ruth before we went on air na kasi siyempre nagbabago ang ating lipunan, nagbabago ang Yeah. galaw, ang pangangailangan, no. Opo. There is an emerging need uh, Yeah. for more care service Mm-mm. na dapat available sa isang komunidad kasi Yeah. because yung traditional caregivers natin sa family ay mostly nawawala, Opo. nasa ibang mga bansa doing caregiving there, Mm-mm. in the Mm-mm. process living yung kanilang family older persons without care. So Mm-mm. ang iniisip ko nga, maganda itong naisip ninyo kasi usually wala, kung meron man, iilan lang ang mga families na may naiiwan pa talaga na to Mm-mm. take care of the older persons. So Mm-mm. uh, there will be a time sigurado na maghahanap ng uh, tao na may kakayanan at saka may Mm-mm. kaalaman at saka may panahon to render care service, di ba? Opo, opo. Opo. Yung tama po kayo, no? Oo, ah very right po na observation, tama po yung observation natin na kahit nung nagva-validation yung ating mga care workers, kasi binalidate muna natin yung mga ah marami talaga ding mga misconception about caregiving din, aside from talaga hindi yung sa kasi meron ngang case doon na dahil siguro yung family ay yung older persons kasi medyo siguro meron ng slight dementia, tapos medyo may behavior change na, meron ng cognitive impairment. Merong case doon na ito na yung vinisit is parang kinulong na lang doon sa isang kinonfine na lang ng family doon sa isang maliit na space, kung Mm-mm. saan doon na siya dumudumi, doon na marumi daw. Oo, tapos yung family siguro
wala ding walang masyadong kalaman kung paano yung proper na pag-care. Ginawa nila yung kasi yung kanilang livelihood din kasi hindi sila nakakatrabaho kung alagaan nila tapos natatakot din sila pag Wala, lumabas yung wala, yung kumbaga, walang, lola baka mawala madisgrasya mga ganong mga misconceptions tapos yung mga different na na pag-care especially sa hygiene mm, sa nutrition care mga ganon saka yung so maraming behavioral, kaming encounter. yung Mm, behavioral, how to cope with tantrums, how to cope with, di ba, yung mga oo. forgetfulness and other things. Yeah, So, yeah, apo. and also tinitingnan ko yung kasi ang KOSE dati with Mm, with COPAP mm, nag-eksperimento ang KOSE nung program ng caregiving kung mm, saan ah, yung mga nakatatanda na medyo may kapasidad pa physically na mm, tulong sa iba ay mm, nag-undergo ng training on caregiving mm, and then they would mm, go visit members of the organization na mm. bedridden and Apo, then opo. tinutulungan, linisin, kinakausap, etc. Yun nga lang Mm, sabi ko, nag-uusap kami kanina ni Miss Ruth na opo. ang nakikita ko lang na medyo gap doon ay yung making sure na ito ay maging sustainable kasi Sustainable, yeah. even yung nagbibigay ng ng caregiving services can only do so much. Yeah. Baka after a few weeks ay mag-drop out na rin kasi syempre he also has his own need o she also has her own needs. Ganon. So kumbaga alam na natin na sa buhay natin lahat ng aspeto ay may component ng funding, 'di ba? So Opo, yes po. how can we ensure sustainability ng program? Oo, tama po kayo. Yun yung isang aspeto na siguro sa karamihan ng mga program ng mga NGO, struggle talaga yung sustainability. Mm-mm. Oo, mapa-livelihood pa man yan, mapa shelter, wash program, talaga Unless it is struggle talaga. self-sustaining. Oo. Yung aming na lang, yung aming nagiging mga strategy is yung una, yung ma-involve talaga si LGU on the process, na ma-appreciate nila yung beauty ng ating project, ano yung mga benefits na pwedeng makuha ng mga seniors, ano yung mga benefits na pwedeng makuha ng ating mga LGU. Oo. Yun, not only in the LG but also in the province. And also we are planning to conduct mga national level coordination ano sa sa mga high level coordination sa different government agencies like this WD and other agencies para paano namin tong program ma-present natin tong program kasi we believe talaga na yung impact niya is very high talaga yung magiging impact nito sa ating mga older persons. Oo, so right now kung yung feedback kung yung current feedback ng ating mga LGUs is very positive naman sila. Doon nga lang magkakatalo yan sa kasi sa funding later on Yes. kung ano yung priority ng mga LGUs natin. Um, I was also looking at this kasi alam mo yung mga seniors din being human. Lahat naman Oo. tayo may mga kinks, may mga idiosyncrasies. And Yeah. sometimes mas ano sa atin yung I mean there are people who do things parang professionally, which is very good, no? Kasi Mm. systematic. Mm. But on the other hand, kung minsan parang nawawala yung
yung aspeto ng anong tawag nito? Yung aspeto ng empathy, Yeah, yung human empathy. Yeah. yung sa human Human relation, factor. yung human factor. I Oo. think you must have seen this. Ako na napanood ko ito somewhere. May mga videos na sa mga caregiving institutions ay na-abuse ang mga Ah, pasyente. Yes, yung parang oo. ah Mm. bobombahin lang ng tubig yung i-host, di Oo. ba? Para yung Oo. gano'n na Oo, ah, yun po. yung Oh, gano'n kasi obligasyon mong linisin, so bubombahin mo ng tubig. bombahin mo na lang. Oh, yung mga Oo. ganon. And then we see also iba pang mga forms of abuses na ano. Mm. But ang nakikita ko nga yung mga older persons caring for their for themselves, for their fellow older persons. Parang Mm. napakagandang matap natin, 'di ba? At Oo. mas Tama. ma-develop kasi nobody Mm. knows the older persons except themselves. How Yeah, older exactly. how do we feel pag napagsasabihan o kaya how do we feel kapag tayo ay nakikipag-usap o kinakausap o binibigyan ng pagkain, yung manner of dealing with us, yung ganon. Ah, Opo, opo. na, parang napakalaking issue ito with Mm. older persons. 'Di ba Opo. sa amin sa Bicol sinasabi tailor na masyado ng sa konting bagay ay may mga pinupulot na yung parang pinapalaki napapalaki ng Pinapalaki. Oo. 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 So Yun, oo. Sige what po, ganun nga po yung ano, so yan ninyong ah, doon? Do you kumusta naman ang kanilang tanggap doon sa program? ng ano po, ng mga seniors natin. Yes. Oo, oo. Yan nga po, tungtungan ko lang po yung sinabi niyo about dun sa ano, yung sa anong, again, so sa sustainability siguro ano ko lang, idagdag ko lang. So aside from the LGU, ah, yung aim din natin, yung objective is yung sabi ko nga kanina, ma-transfer yung technology and the skills sa mga primary caregiver nila, sa mga family members, ano. Oo, so I think that's one of the best way to sustain yung project, ano, na mismo yung mga family members nila, kasi they have this empathy, more empathy dun sa kanilang ano, syempre lola nila yan, Oo, nanay. magulang. Oo. Oo. So yun siguro yung pagkaiba din namin siguro sa yung project na to doon sa alam nating caregiver na ano, na industry. Kasi we have this, meron kaming more empathy. Meron talaga empathy. Even sa training natin, yung in-emphasize talaga yun na ganun, magkaroon tayo ng more empathy, more love sa mga care sa ating mga older persons. Yun yung pagkakaiba talaga natin. Oo. And also with regards dun sa ano, caring the older persons, yung mga older persons will be caring themselves then ano, oo. So eksakto po yung observation natin kasi uh, we have this ano care worker, si Nanay Cristina, which is 67 years old. So she's doing well naman po during sa validation, and right now she can ano, parang nakaka-relate masyado yung mga older person sa kanya. So maganda din yung naging ano, may nagiging resulta na si Tanong ko older lang, does she persons get siya rin yung something? nag-aalaga. Oo. Kaya Is she maganda. given something? May tinatanggap ba siyang remuneration? Something? Ay, isa po siya sa mga care workers natin na soldado ni COSE. Oh, very good. Oh. Kasi Oo, oo. ah kanina pinag-uusapan din namin ni Miss Ruth yung Mm. kasi 'di ba hindi naman lahat ay merong kapasidad na Mm. yung magbayad. Pero Yes po.
Yes, but sabi ko nga for sustainability, mahalaga din na yung worker, yung caregiver, should get Mm. something doon sa effort na kanyang ibinibigay doon sa trabaho and the time that he spends doon. So Oo. also, syempre since most older persons naman wala na talagang financial Oo. Capability. capability, this will be a good source of income, 'di ba? Oo. Hindi man napakalaki, at least Oo. makakatulong din to sustain yung kanyang sariling mga personal needs. So Oo. yung parang this is providing also a different kind of a different kind of job. Isa Mm. nabanggit mo kanina, it becomes an industry, 'di ba? Yeah, oo. Caregiving Mm. industry. Oo. Sabi ko maganda yan kasi hindi lahat ay meron pang naiiwang magbibigay ng care Yeah, within the exactly family. po. So those who can afford a little, at least merong matatawag, someone to call kapag siya ay nangangailangan. I mean, Oo. this is very good. Um, Tinitingnan ko din kung papaanong yung isang dating program ng KOSE ay ma-enhance. Mm. I hope you can also include that in your program. Yung Yes po. Mm. kaya sabi ko nga, hindi lang kasi yung mga organizations namin na inorganize under COSE, na Mm. naging bahagi ng COPAP, Mm. ang training ay yung mga organizations, yung mga members ng organization, yung mga medyo bata-bata pa at malakas-lakas pa, were trained Mm. to do caregiving. And then Mm. yung mga members ng organization na bedridden at wala ng pamilyang tumutulong ay binibisita nila, Mm. nililinisan, kinakausap. Sabi ko, ah, b- baka ang isang gap na nakikita ko diyan is sapat na ba sapat na ba na bisitahin lang at kausapin at linisan at bihisan yung nakatatanda, or baka mas ma-enhance ang program kung pagpunta niya doon, bahagi doon ay meron man lang siyang maipahigop doon sa may sakit, di ba? Like Mm. sabi ko, baka po pwedeng maging bahagi maging component ng program yung parang feeding program. Feeding. Oo. On a Yes, opo. monthly basis, uh, dadalhan sila ng isang isang lata ng oatmeal, and then Mm. isang ng gatas, and then Mm. maybe one tray ng itlog, and then a few other things na uh, pag pumupunta doon yung caregiver, meron siya pakukuluin na etc., and then lalagyan niya ng itlog, lalagyan yung ganun, para Opo. hindi lang nililinisan yung bahay at saka yung tao, kundi natutulungan din para sa nutrition, yung Oo. ganun. Mm. Ano po, sakto po again yung yung ating observation about that. In fact, doon po sa ating assessment na ginawa, isa doon sa mga needs na na-identify is about sa nutrition ng nakatatanda. No, kasi for example, karamihan doon sa in-interview is wala talagang mga income, Hmm. walang sariling income. Mostly dependent sila sa bigay ng mga family members, ng mga anak, and also dependent masyado dun sa social pension. So isa yun sa na-identify na na need talaga yung nutrition. Also sa during the uh, assessment din ng mga care workers doon sa merong mga high care needs, isa din sa lumalabas na needs talaga nila is yung kakulangan din sa pagkain, sa nutrition. Dahil same reason, dahil doon sa kawalan ng income, kawalan ng opportunity na makakumita, walang masyadong
Walang masyadong support na nare-receive from the government and from the family members din. So sakto talaga, isa yun sa magandang siguro later on maging add-on natin as one of the components din about nutrition. Pero ngayon yung sa yung sa pakiki-coordinate namin recently sa PSWDO ng Northern Samar. They have this project na feeding program for senior citizens. Kino-conceptualize nila. So during our last meeting, parang na-discuss namin yung parang na-discuss namin yung topic about sa feeding for the feeding and nutrition for the care for the older persons sa Northern Samar. Sabi ko nga kay Ma'am Jenny, yung PSWD, sige ma'am, natin yan, i-push natin yung program na yan. And then, ipilot mo yung mga beneficiaries namin. Yung dalawang munisipyo. Sabi ko, wala ka ng problema sa targeting kasi ito, validated na tong older persons. Itong lista namin, validated na. So, na lang talaga yan. Kung mabudgetan yung project na feeding for the elderly, magandang yan, ang tawag nito, magandang partner, i-partner sa care services talaga. So yun, hopefully ma-materialize yung ng PSWDO kasi they're asking pa for the budget about sa feeding. So magandang talaga siya i-partner sa program Kasi natin. lalo pa ngayon, tingnan mo, how much did they allocate para sa unprogrammed funds? Bakit hindi na lang dagdagan ang budget na proposal ng DSWD para sa nutritional assistance sa mga nakatatanda? And sa mga bata din kasi tingin ko dalawang yan yung sector ng mga babies and toddlers at saka yung sector ng ng mga nakatatanda ang most vulnerable pagdating sa nutritional deficiency. So Opo. baka Yun nga yung diba? karamihan na parang observation din na karamihan ng mga programs sa mga NGOs, mga organizations is nakafocus karamihan sa bata, Yes. sa women, sa mga buntis, So, bibihira lang talaga yung mga, yung sa older persons, ng mga You're program. talking of ageism, Oo. You're talking of ageism. Si Ma'am Choi, hello. Hello, Ma'am Choi. You wanted to say something? Yes, good afternoon everyone. Sa inyong dalawa. Hi, hello ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon. Pasensya na, SR Salve. Bakit? Kasi ganun lang. Hi, Ma'am Ruth. Alam mo naman when it's cozy, I cannot say no basta sa mga nakatatanda. So, it's good to have you. Pinag-uusapan namin si Ronald nga pala ang ating resource person ngayon, si Ronald Gwin. Yeah, hello Ma'am Choi. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon po, ma'am. Si Ma'am Choi is also a council member of the NAPSI Senior Citizen Sectoral Council. Okay. Okay po. Nice po. Nice to meet you, Ma'am Choi. Yes, so, medyo likewise. maganda na yung discussion namin kanina. Yes, pinag-uusapan kasi namin CM yung program ng POSE na which is being implemented as implementer ni Ronald doon sa sa Region 8 actually. Opo, Northern Samar. Oh, really? You're in Region 8 about care services? Yung tungkol sa care services na sinisimulan nila doon. So Region 8. Region 8. Apo, so which Northern part Samar of Region po in 8, particular. Sir Ronald? Which Northern part? Samar po. Northern Samar. So Waray ka. I am in actually yes, po, in Leyte right now eh. I'm actually in Dulag, no? So in Northern Samar? Yes po, in Northern Samar. Right now yung phase 2 is Pambuhan, Lawang, Palapag, Gamay, Mapanas, and Lapinig.
Mhm. papuntang ano na yan, papuntang Eastern Samar na Eastern side ni Northern Samar. Yun po yung sa Okay. phase 2. So Mhm. ito ay pag So is Yeah. it operational na? SR Salve is our care help. Is that center, care services center? Yes. Day center, what? Oh, Is ano that yan? Meron po kaming Yes po, meron po kaming ini-establish na mga centers. Mhm. Actually, one center is for the dementia na magki-cater Oh. ng dementia, daycare center, which Mhm. we are currently negotiating with LGU Katarman. Oo, kasi Mhm. meron silang building na ipapagamit sa atin para Mhm. sa establishment ng ating daycare center na merong component ng dementia care. Okay. Oo. So what is So our, yung yes, sir. What is our the rate of our of dementia here in the region in region 8? actually Mga data on we that? conducted a study. We conducted assessment dementia prevalence of dementia in Northern Samar in 6 municipalities of Northern Samar. So we found out na more than 73% yung Oh, merong malapit Meron na dementia. siyang Diagnose. dementia Naku, o at SR Salve, risk that's of developing dementia. yes, that's onset very na ng high, SR dementia. Salve, ha? Very high. Yes, That's 70% that's is quite high. high. Very That's high. right. Yeah. Yeah, Mhm. very high. So good that Very high siya. Kosi Very has high talaga siya. started this center. Kumusta naman That's ang very tanggap? good. How do the older persons in the area view Mhm. yung ganitong project ninyo? Oo. Are they interested, enthusiastic, o ano lang, patingin-tingin Yeah. lang? Oo. Ano naman, Bumabalik. generally Kasi I would during like our to mga believe na pag day center kasi bahay center. So yes, baka there will exactly. be a time na magda-drop out muna ako, parang wala namang ginagawa sa ano bang ginagawa? Mhm. Oo. Interesado ako malaman. Oo. What happens in the day center during the Oo. whole day stay of the older person? Oo. Yung idea po ng day center, meron po siyang mga activities ah, na makaka-improve sa kanilang cognitive, communicative ability Mhm. na kasi as you know, yung dementia po is hindi na talaga siya maku-cure kung meron ka ng dementia. But we can delay yung The paggrabe progress. ng dementia. So yun po yung target natin na at least ma-delay lang yung dementia. So through our activities, meron tayong activities na mga i-introduce, ipapa-implement doon sa ating center. Siguro meron tayong mga board games, meron tayong mga games uh, to improve their cognitive ability. Siguro meron tayong dong area for reading, reading, storytelling, Mhm. music, pwede natin yan. Ah, a bit of siguro exercise, oo. So different, it will depend on sa magiging mga assessment na gagawin natin kasi right now ah ah, na ongoing pa yung negotiation, ma'am, sa LGU. So hindi pa namin na-establish. Pero Oh. right now, this month mag-start po kami ng dementia assessment sa Katarman, doon mismo sa area Mhm. na kung saan itatayo yung center. So doon natin pa Mhm. makikita, ma'am, kung ano yung mga very specific activities na ilalagay natin or i-implement natin doon sa ating daycare center. Oo. So itong Pero basically yon. So itong, di ba, nag-undergo ng training, tinetrain ninyo yung mga workers. Ah, Yes po. Mm. hiwalay ba yung training para doon sa mga daycare, ano ang tawag diyan, day center workers Day at center. doon sa mga
caregivers, Mobile. mobile Oo, care services, ganon. yeah, iba po, mag-separate po. Ibang mga skills. Pwedeng ikwento mo sa amin ng konti. Po. Bali doon po sa mobile care services, sige, doon po sa mobile care services, yung isa nating component is tapos na po sila mag-training last July. Nag 10-day training po sila, intensive training, practical training para sa caregiving. So tapos na po sila. So they're currently nag-start na po sila pag provide ng care services sa ating older persons dun sa Mondragon and San Roque. While etong sa daycare center naman na merong dementia is ititrain din natin sila. Yung staff na ma-hire natin is ititrain natin sa care services din for elderly at care services naman para sa merong dementia din. On how to handle dementia and how to care dementia, how to provide care with those with dementia, no? So, yun. Yung pagkakaiba lang ni daycare center nga training is meron siyang component ng dementia na training. Psychological kasi yung approach niyan. Sir Ronald, Sir Ronald. Yes, ma'am. Meron tayong mga cases of dementia diagnosed already, no, in those areas. Meron bang naka-assign din ng mga health workers kasi itong dementia na to ay kailangan, yung may mga predisposing factors to that, no? Ano yung mga dapat iiwasan na ma-limit yung progress of the disease of this condition? Kasi ito ay matitherapy lang ito sa mga health personnel, no? So meron ba tayo na-assign doon na mga health personnel, who would be able to take care of these cases? Kasi alam mo, SR Salve, ang mostly affected dito, no, are 65 years old and above. Talagang may data po tayo, di ba, Sir Ronald, that yung mga naapektuhan nito are elder people talaga. So ano yung mga predisposing factors? Alam na yan, no, na like even hypertension. So kung hypertension, 'di ba, yung depression, anxiety, this could, cause, no, yung further progress ng kanilang condition. So since you are still negotiating, no, sa mga LGUs natin, since ito ay prevalent at ito ay nangyayari, no, so I guess dapat ito ay bigyan din pansin, no, ng ating gobyerno, no, yung ating pamahalaan, as to how they will be able to address. Kasi palagay ko, SR Salve, ito yung Northern Samar, ito yung place na talagang, kumbaga, hindi naman far-flung, but this is really very far from the city. Tama ba ako, Sir Ronald, no? I've been in Samar many times. Naman, medyo, So, kung yung accessibility po yung pag-usapan, maganda na po yung roads, yung network niya, yung mga main roads, very accessible na naman po. So, yung area, bibisitahin kita dyan kasi from Leyte, I can go to your area, no? Yes, ma'am. Sure. No So, problem para at po. least alam ng ating mga nakatatanda kung ano ba yung mga dapat iwasan, no, to progress. Kasi ang focus naman dyan ay, sabi mo nga, there is really, no, it's just like CA or cancer na wala naman talaga ito ay ultimate cure, no? So we can only do treatment, no? So and then halt the progression of these cases. So alam mo naman, SR Salve, na most of those talaga na mga nakatatan dito sa areas na to, and even some parts of Leyte also, Southern Leyte, no, na marami talagang kaso na ganito. So ito, kailangan din ito ng mga psychiatrists, no, yung mga medical personnel, and so that they'll be able to diagnose such, no, dahil hindi naman ito talaga mabilisan lang. Yung SR Salve, yung sasabihin lang na nakalimutan ngayon, mamaya-maya naalala, ganon, di ba? They'll just say na ngayon, that suffering from disorder. On-step na pala yun. Oo. Actually, the disease is already there, no? So at least yan, tama yan si Sir Ronald na, to halt, no? Iwasan yung progression of the condition. Yes, So, Sir Ronald,
Yes Interesting po. naman kasi Yes po. that entails collaboration with the local government. And then, Yes. of course, hindi lang yung collaboration. We talk of collaboration not just as manpower, but also we're also talking about funding. Ano ang tanggap sa karanasan ninyo? Kumusta naman ang pagtanggap ng local government doon sa kasi 'di ba ang pinag-uusapan natin kanina ay yung you are collaborating with them with the goal with the Mm. end view of later uh, passing on the responsibility of implementing the program for sustainability. Mm. Kumusta naman ang Ah, iba sa kanila o wala silang pakialam? so Ganda ba far naman? very ah okay naman po yung generally yung kanilang acceptance ng project, and they're very naman, oh, cooperative, and very happy na merong ganitong program na ah, na nag particular program para sa mga older persons. Yung nga lang, in terms sa na-mention kanina ni Ma'am Choi about sa dementia, kung meron bang mga documented cases. Sa LGU, yung pakikitungo nila sa amin, acceptance, very okay. Same with the province. Mm. Pero yung medyo hindi lang, very sad part lang sa coordination, mga nalalaman namin is, for example, sa Mm. province, they don't have talaga, documented case ng dementia, and they don't have Mm. personnel personnel na tumututok mismo sa older persons, particularly sa dementia. Walang mga Mhm. expertise about dementia, walang Oh, psychiatrist, walang very yes, sabi yes. nga namin yung doon, yung mga ganitong specialty na mga na profession is wala sa Northern Samar. Yun lang yung malungkot doon kasi I, Oh, I walang think profile, walang it's data akong understandable. na-gather about dementia. It's Both in understandable naman, Sir Ronald, kasi alam naman natin na dito sa ating bansa, kulang na kulang ang mga special health yeah, professionals na ganyan. yes. Mhm. Kung sa doktor nga, pinaka common dapat yung doctor, ay kulang na kulang geriatric. ilang doktor sa ilang libong tao ang ratio, no? So siguro how much more with mga specialists on psychiatry, on Mhm. psychology, na maiiwan especially dito sa ating bansa, and lalong-lalo na doon sa mga areas such as northern or eastern Samar, 'di ba? Uh, Usually Mhm. kasi kung meron tayong mga espesyalista dito, ang tendency is for them to stay in Metro Manila or worse, abroad. labas o abroad. Mhm. Uh, They're uh, even willing to take on yeah, nursing jobs. Mga doktor na yan magtatanggap ng nursing jobs because mas mataas ang kanilang sweldo doon. So yeah. kakaunti na talaga ang maiiwan dito sa atin. So we understand that. So is there a Mhm. possibility na yung ating mga locals, yung komunidad natin na tinetrain, 'di ba kanina pinag-uusapan natin yung pagte-train ng mga local Health Uh, caregivers. Is caregivers. it possible na ang mga ito ay hindi lang maano kundi mabigyan na rin ng basics ng of course yung trabaho ni Ma'am Choi, yung nursing. I'm interested in giving them the basics of nursing, gerontological, yung basta may killing sa gerontology na pag-nurse at pagbibigay, pagre-render ng service dun sa mga nakatatanda, di ba? Oo po. Yes, ma'am. Ano po, nanay. Ah, isa sa naka-pipeline namin na activities is yung ah, mag-provide ng basic geriatric trainings doon sa mga natin, local health providers. Oo, like
MHO and mga selected BHWs natin. So isa yun sa nakaano na namin, naka-pipeline na activities. So we're planning to conduct this within the year po, na makonduct namin yung mag-host kami. Actually, mag-host lang kami ng training for basic geriatrics kasi based dun sa mga consultation, isa yan sa mga nagiging lumabas na parang issue ng mga MHO and BHW na they don't know, they are not trained sa geriatrics. So kaya minsan hindi nila alam Yes. kung paano i-handle yung mga sakit na nakatatanda din. So yun, with that, isa yun yung namin, may allocation na kami for that para sa ganong training. Okay. So, Sir Ronald, this is a very welcome development, no? Kasi, right, even ako, no, gulat din ako, SR Salve, na, kasi is having all these care centers, no, for the elderly. Kasi bihira nga, we do not have yet, no, right now, yung sinasabi na talaga geriatric hospital solely for to take care of the senior citizens, no? Pero this is a very good start, and then dito pa ginawa sa Samar. Ang inyong ang care ba dito, Sir Ronald, is solely lang dito lang sa mga kaso ng dementia or other, kasi dementia would lead to Alzheimer's, no? And this is a very good, meron pong SR Salve, meron pong bill, no, si Kong Mila with regards to this matter, this case, no, yung dementia, so that it will not lead to Alzheimer's. Actually, ang pag-determine talaga, kahit na nga tayo, SR Salve, meron tayo difficulties with memory din, di ba? Because this is the first sign of dementia. Ako, I would accept na sometimes, I lost track, di ba? So, it doesn't mean that we are already suffering from the first stage of dementia. So very important talaga yung training, no, yung unang symptoms, no, yung unang manifestation ng isang nakatatanda agad, so that this will not lead to a mas matindi yung Alzheimer's nga, yung sinasabi natin. Kasi siguro nga SR Salve, hindi lang tama kayo, Sir Ronald, no, na walang data Walang data ang Region 8, no, pagdating dito sa kaso na to. Pero meron po tayo mga psychiatrists po sa Tacloban City, which is the region, no, yung ating sa Samar, RHU. RHU. Ang problema talaga, you are correct, SR Salve, that even in Metro Manila, we run out of psychiatrists, no? Kasi iba talaga ito yung sinasabi na specialized, no, doctor really for all these cases, no? Sa Manila nga, ang dami siguro na SR Salve, yung nagsasuffer talaga ng anxiety, depression. Kaya kulang tayo ng psychiatrists in Metro Manila. Now, maybe siguro SR Salve and Sir Ronald, maybe because of the recent pandemic, no, sa COVID-19, malaking epekto ito talaga mentally, no, sa ating mga kababayan. So dito naman sa I really welcome this, no, ngayon ko lang ito nalaman na meron pala care center facility ang COSE, no, na tinatayo at tino-organize, kasi napakagandang napakagandang proyekto talaga ito, no, and I would say na to start this dito, meron ba dito sa Leyte yan care facility din? Kasi di ba, SR Salve, even in dapat talaga meron talaga tayo senior citizen care center, no, on lahat ng mga LGUs, because that is a law. Yes, our RE 7876 that says that kailang mandato talaga ng lahat ng mga LGUs, cities and municipalities must have their own senior citizen center, no. Ang nangyayari kasi dyan, ang iba, Sir Ronald, if you will agree, imbis na yan facility for the senior citizen, sometimes nagagamit siyang crisis center na rin, di ba? Ng lahat po ng sektor, no? Oo. So, anyway, masaya ako dahil naumpisan ito ng COSE dyan sa paggawa nitong center na to, yung care center, at siguro mabibisita ko rin ito. At isang alimbawa, no, sa ibang lugar po dito sa Region 8 na meron pala ito dito sa Northern Samar. How far ba is the place from Tacloban City? Ang place dyan, Sir Ronald? Kung
kung magdadrive po kayo from yung regular na length, yung time na around 6 to 7 hours po na biyahe from Tacloban. SR Mga Salve, 7 6 hours. to 8 hours. Wow. Oh, Ganun siya kalayo. 6 to 8 hours na Salve, bridge na nga lang yung Yeah. Uh, yung San Juanico. but That's alam mo Siam Choi, ang isa pang mas na yung nakakatuwa doon sa program na yan, nakakaengganyo sa program na yan kasi it does not only it does not only aim to bring care service sa mga nakatatanda, kundi it also gives a source of it also serves as a source of income augmentation para doon sa caregiver. At ang sinasabi ko nga, kung ang kanilang tinetrain to do caregiving ay mga older persons themselves, so much the better kasi alam naman natin ang scarcity ng right. income possibilities para sa mga older persons, di ba? Oo. Tama. If they could, employ and encourage, this will inspire our senior citizens, ating elderly sector, yung nakatatanda, no, na at meron din pala din silang puwang, no, sa ganitong mga bagay. This is really inspired, no. So thank you to Jose and Ronald, keep it up, no, kasi kahit na 6 to 8 hours yan, ibabiyahe ko talaga yan dyan sa inyo and visit the facility kasi magandang halimbawa ito na nagagawa dyan. Yes, and if it can be replicated, di ba? Kung iyan ay nasa third year na kayo ng implementation, so I believe kung meron na kayong ng success dyan na nakikita ng mga tao, madaling i-replicate yan. And then, exactly. diba? Kasi, Oo, yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am Choi, maganda to kung mag-visit kayo, maybe kung yung center dementia, yung target namin is maging running and operational siya by early next year. Wow. So mas maganda. Imbitahin niyo ako, Sir Ronald, ha? Invite me there, ha? Yeah, sure. Sige po. Blessing dyan kasi I will try to talk with one of my classmates, no. She's a psychiatrist and the former regional director ng DOH, si Molon, Minerva Molon. So kilala siguro niya. DOH director po yan, pero she's already retired. And she's a psychiatrist. Oh, para at least malaman niya na there is a center ongoing, no? For specifically for the dementia. And yes, for the elderly. Ay wala tayo niyan. Oo. So maganda din siya Ma'am Choy na maano sa NAPSI basic sector. Yes. SR Salve. Natin ma-share. Yes, baka one of these days pagkatapos nitong itong talakayan on PhilHealth, baka po pwedeng magkaroon tayo ng learning session on yung caregiving. Why not? Yeah, caregiving. So we can replicate this in other regions at the same time that you are perfecting your approach, di ba? Right. Yeah, kasi kayo pero sa po? Kung gusto talaga ninyo ng training, kasi yung sa experience namin, yung sa caregiving, mas maganda talaga siya, yung face-to-face talaga na hands-on, mas effective siya. Mga 3-day seminar po pwede na? Face-to-face talaga, SR Salve, very more effective siya. 3 days na face-to-face na Kaya 3 days. Siguro yung very basic na pwede naman. Yung very basic na care sa elderly. Pwede naman. Meron tayong seminar on that, training, and then return demonstration, no? Kasi exactly. This is more than therapy kasi So very important yan na nagre-return demo yung ating mga training, no?
na after the training, they should have a return demonstration than handling actual cases on it. Or pwede din tayong maging pasyente, no? And then, kasi maganda yung nagre-return demo. Eh. That's how, they learn. Yes, and then I think isa pa sa advantages niyan is tayo mismo mga senior citizens, we also get to know important information and then develop some skills ng yung self natin that we become aware. Ay teka, mukhang kailangan ko magganito kasi sometimes just go di ba? You just go on with your life and then bahala na, etc. Pero may mga nararamdaman na yung meron kang pwedeng gawin, di ba? Meron kang pwedeng gawin to din tayo at SR Salve. Problem mo. We will join also in the training. Yes, of course. SR Salve kasi ito nakaka-inspire to eh, di ba? The council should be joining. Correct. So, yan, meron tayong maybe we can come up agenda. With i-agenda natin, and then maybe we can request Jose and then Mr. Ronald to help facilitate, di ba? So, yes, and we also ask SR Salve because there is a draft bill, no? May bill si Kong Mila on dementia. So, napakaganda ito. Yeah, baka po pwedeng yun nice. Yes, meron siya so that we can also help out. We can help out. Meron siyang... Sige, we'll make a program. Ilan bang po ang resource persons na kakailanganin natin para makagawa kami ng proposal? Sa training po. Sa training. Anong dementia, care services. Care service. Lang naman, depende po sa inyo kung pero... You can invite psychiatrist, very important, at saka yung specialized na po, yung nag-training po sa amin, yung nag-training sa aming mga care workers, po siya, nurse na at the same time, trainer siya sa caregiving talaga sa TESDA. TESDA accredited na caregiving. So we can get SR Salve sa TESDA mismo. Yes. We can get a resource person there. Kasi sila talaga ang sila talaga ang nagfa-facilitate nito eh. And then a nurse and a psychiatrist. Very important. Noon pa namin na magkaroon sana ng training para sa community caregivers. Yung within the community, yung mga available na even the younger ones, I think pwede dito yung kahit mag-cross-sectoral tayo. Yes. We train older persons na medyo may kakayanan pa physically. And then we also train the younger ones na wala namang kung out of school youth na sila, di ba? Di na nag-aaral and then wala ring empleyo. Kahit na nakapag-aral, nakapagtapos ng college, walang empleyo, pwede natin gawin And then, total naman, the end in view, darating ang panahon na they will be earning something. Hindi man malaki. Di ba? Yes. Kasi most of the cases, SR Salve talaga, this needs talaga special care. Because if you agree with me, Sir Ronald, doon sa training ninyo, na you have undergone, meron tayo kasi mga precipitating factors, na that would lead to dementia, eventually Alzheimer's, So these are the things. So mostly yan, SR Salve, yung may mga high blood pressure, di ba? Yung mga alcoholic, di ba? And then kasi even their sleeping habits are affected eh. So kailangan nalalaman talaga kung ano yung mga precipitating and manifestations of a particular case kasi ito ay hindi ito makikita ng isang ordinary kung hindi untrained na individual di ba? Even yung monitoring of the blood pressure because kung ito ay mataas ang blood pressure niya, the person is not sleeping well, definitely magsushoot up ang niya, lahat ng vital signs niya,
So, Oo. ito yung tapos ito pa yung about maintaining din ng kanyang blood sugar level, no? So, this could precipitate dementia. So, very Yeah. important talaga ang training, no? To have a facility, hindi lang yun na we'll have a facility. Kailangan may trained talaga people tayo dyan. So, sana din ma-encourage din natin yung ating RHU, no, na magkaroon tayo ng data. Diba? Kasi I think Oo. yung data natin sa whole Philippines doon was in 2021 pa ata or even diba? Oo. So wala Mm. talaga, ito yung napapabayaan or kaya sabihin natin hindi napapansin, na which is Oo. really rising, no? Rising in terms of cases, no? Hindi lang siguro Sir Ronald nakikita yan, Hindi lang Yes po, nakikita hindi po talaga, nakikita. a lot are already Oo. suffering. Oo. Also, Sir Ronald, tinitingnan ko rin ngayon, maybe while dementia is a very contentious and very popular talaga. Oh, pag matatanda na, Mas marami. nakatatanda, yun talaga, oo. Oo. But meron pa tayong ibang mga cases na kung saan physical yung nagiging problema ng nakatatanda. So I hope na matutulungan din yung yung ating mga caregivers Oo. na matuto how to deal with people with physical infirmities. Yan po. Infirmities. Opo. Kasama po yan sa doon sa caregiving training, kasama po yan sa training on how to deal or handle with yung merong persons with disabilities na older persons. Kasama po yan sa kinonsider sa training. Oo. So, yun. Same thing sa dementia, sa gagawin na dementia training. Yes po, i-consider po namin yan yung merong mga persons with disability, na older persons. Kasama po yan sila. Meron tayong ilang mga suggestions and reactions dito sa chat. Basahin natin. Si Owa Mabel, sabi niya, Sir Ronald, since nagtatayo kayo ng care centers para sa mga elderly, baka pwede po ninyo pag-aralan ang pagsama ng mga educable children with adults and with disabilities para sa companionship and entertainment of older persons and care for the persons with disabilities. In many places naman kasi pinag-uusapan na ito yung possibility of having both the younger children, the toddlers, Opo. minimix with Yes. mga grannies, di ba? Yes, SR Salve. Ma'am Owa Mabel, hi, hello. Correct. Even when I was still with OSCA, part yun ng aming program no na nagme-mix talaga yung younger generation and the older one. So, proyekto namin talaga yan. So, matagal na yan talaga na ginagawa ng iba-ibang mga LGU siguro, no? And yung kanilang anong tawag nito SR Salve, yung pag-mix nilang dalawa. So they learn from each other, from the young ones and the older ones. And this is a very natural thing kasi, diba, in the family setting, andi dyan yung lola at saka lolo, andi dyan din yung mga apo. So they how is that? They complement. They interact with each other. Diba? Yung tawag namin dyan is intergenerational. Yes. Meron kaming mga intergenerational activities din na ginagawa si Kose. May isa pang tawag dyan, cross-sectoral. Cross-sectoral, yung the younger and the Ito si Ahmad Dennis, sabi niya, maligayang Lunes po sa ating lahat sa kabila ng dinaranas na pagbaha at landslide sa ibang bahagi ng bansa. Ingat po tayo. Meron pang mga kasalukuyang may binabagyo pa? Yes, kami dito SR Salve. So, pang-ulan-ulan kami dito. I don't know with dyan sa Northern Samar. Dito sa Region 8 Eastern part ay medyo ulan, araw, ulan. Ito ngayon makulimlim kami. Even dito sa NCR,
We're still having rains on a daily Oh. basis. Hindi nga lang malakas masyado. Mhm. Mhm. Same here din. Ganun din. Okay, sabi niya, maligayang Lunes po sa ating lahat sa kabila. Kaya, ingat po tayo palagi. Si Delia Yes. Camacho, sabi niya, viewing from GMA Cavite. Magandang hapon po sa lahat. And si Hello. Angel Soriano, good PM po. Ang samahan po ng Sanaha sa Marilao, Bulacan ay patuloy na Sanaha. nanonood at nakikinig sa talakayan. Thank Okay. you. Si Edwin po. Nagapatan. Oh, Good si afternoon po, Patan. Sister Choi. Nice MD. Ronald. Ayan. Musta daw tayo Hello, lang. Sir Edwin. Oh. O si Marcos Maria. Sabi niya, hi, good afternoon po. Meron tayong karagdagan. Wala na yata, wala na tayong ibang ano. So thank you very much sa inyong pagtugaygay at pakikipag sa aming talakayan dito. We hope na hindi kayo nagsasawa at sana ay patuloy kayo sa sa amin, pakikisali sa aming pag-uusap. So let me see. It's now 3:55. We just have 5 minutes. May 5 minutes. 5 minutes. So ano na lang, siguro last may tanong. ayoko kasi sinasabi Sir Ronald. last words Mahirap yung Oo. sige. Yung last no goodbyes, di ba? So ano na lang, dapat message. Ronald, one last question. One last sige. question lang kay Sir Ronald. No? Sige po. Pasensya na, I came in late, no? Sana medyo maaga-aga ako, sabihan ni Ma'am Ruth. Anyway, since itong center na to, hindi pa naman ito operational, but you have started training already, no? So, more on social activities. Pero yung center na to ay only daycare ba? Or meron, pwede sila dyan mag-stay habang, daycare lang to? Daycare lang po. Daycare lang po. Actually, ma'am, yung target natin is yung merong ang tawag nito, in-house facility. Mild cases lang. Mild cases ng dementia po yung ating i-accept for now. Mild cases lang po. Okay. So pwede. And then madami tayong mga abandoned, no, na mga nakatatanda. Yeah. Wala talaga mga homeless. You still have those, no? Kaya sila yung nadadala sa crisis center ng ating mga LGUs, no? But treating dementia is a different thing, no? So kailangan special treatment talaga dito. So more on, sa inyong center, more on social activities, active activities. Kasi ito yung nakaka-help sa mga patients suffering from dementia. Kailangan socially active talaga. Yung mga brain twister na mga activities, no? Palaruin nyo sila dyan. Games. Mga brain games. Nabanggit kanina. Games, exercise, siguro light exercise. Yes, Pwede din silang matulog sa center. Healthy nutrition, no? Healthy habit and food, no? Yeah. Kasi isa din yun na makaka-prevent sa progress. Si Choi, nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga homeless, yung mga naglilibot na lang, naglalaboy, no? Palaboy-laboy. This is now being discussed in the Senate kasi merong mga proposed bills para sa housing facilities ng homeless older person. So possibly pwede namang they can be maging bahagi din, pwedeng maging bahagi yung program ng caregiving doon sa housing facilities. Diba? Kasi kailangan pa rin ng tao doon na tutulong sa pag-implement. And then dahil most of the older persons naman na naglalaboy na makikita natin sa kalsada, usually iyan yung may mga dementia. Usually iyan yung mga kalimot na hindi na lumabas lang ng gate, kumaliwa. Hindi nila alam pabalik. Pagbalik, hindi na niya alam kung saan. Yes. I mean, pwedeng pagsamahin, maybe
to marry the two programs, find Yeah, find common pwede. Pwedeng program. merge. Ma'am Choi, one more Yes, sir. thing po, di ba meron pong proposed na bill about dementia? Opo. Yeah. Opo. Maybe we can kung kailangan po nila ng data, for example, we have the study po, dementia assessment study sa Northern Samar. Pwede po naming i-share, and this month mag-start na din po kami ng dementia assessment sa Katarman. So maybe we can share this information doon sa Yes. kay Actually, Kong Mina. one of the policy directions and advocacies of Congresswoman Mila is dementia eh. So yung I Oo. hope you are well, yan ang programa niya. So andoon yung ng dementia. In fact, during our assembly na-mention niya yan na meron siya talaga mga programs para dito Dementia. specific. Oo. So maganda to. And then Sir Ronald, we can also invite Yes if po. you want. We can also Yeah. invite the former DOH director who is a psychiatrist. Yeah. She's ma'am. also ng aming organisasyon kasi yan, mapagbigay kahit saan yan. Ang daming yan, mga ang tawag dito, mga lectures, no? So, Sige ma'am. Oo. Paano po namin ma-contact si Doc? I'll give you Doc the Bolon. number. Ay, bigyan mo ako Sige ng po. Sir Ronald, ng number mo, your number later. Sige po. Okay, Para Ano we ko can, po, kasi nandito lang ako sa Leyte, malapit lang tayo, no? We Oo can nga, coordinate. So we hope na because the two of you are both coming from Region 8 ay Region 8. maski pa paano kung baga ay mai-improve na ninyo, mai-enhance na ninyo yung program, and then the other regions might be able to replicate, di ba? So Yeah, exactly. magandang kakataon yan. We have here some merong merong humahabol si Miss Delia Camacho. Give me yung kanyang komentaryo. Kailangan po ang healthcare services sa aming nakatatanda para sa ikakabuti ng kalagayang pagkalusugan. With limited income, need sana po libreng konsultasyon at gamot para sa pangkaraniwang mga karamdaman ng mga elderlies, gaya ng high blood, sakit sa tuhod, rheuma, gout, pagtaas ng uric acid. Marami ito. I think malaking bagay dito ang pondo ng PhilHealth. Biglang sumegway. Yes. Di ba? Sana magdalawang another isip topic, correct yan. Sana biglang magdalawang isip ang ating gobyerno na wag na nilang pag-initan ang pondo ng PhilHealth. There are other government agencies and government yung mga GOCCs mas kumikita na. Sana ito leave the money to PhilHealth, and then siguro just work on the improvement of the program implementation. Yun lang siguro ang mga gaps ng PhilHealth na kailangang ma-improve, but there is a need for more programs, and the more programs entail more funds. Kaya wag na sana pag-initan. Kami po sa kung tutuusin sa amin ang gagaling yung pondo na yan kasi tax money yan eh. 'Di ba? Tax money is people's money. So bakit 30 million individuals na mga vulnerable sectors, mga nakatatanda, mga may kapansanan at mga members ng 4Ps ay tatanggalan ng pondo. Ibig sabihin, hindi na kami makaka-avail ng PhilHealth services because government will not pay. 'Di ba? Kung gusto niyang ibinabayad ng government for healthcare services, pera namin yun, pera natin yun. Sa tao yan eh. Huwag na ninyong pag-initan, please. Yan, si Ma'am Delia Camacho, please help us talk to these people upstairs. Tama si Ma'am Camacho talaga. Ang number one, health services, access to health services talaga. Yes. SR Salve. No medicines, even in the rural health centers, walang gamot, wala rin masyadong doctor. Sometimes only one doctor is servicing, let's say,
5, 6 barangays. You could just imagine that. So, yan. yan, malaking bagay talaga. So, yun lang sa mga kasamahan natin ditong nakikinig. Help us campaign for the benefits of older persons and everybody else. We're not only working for older persons this time, kasama ang lahat ng mga kasi a poor country is, di ba, is populated with poor people. So It will mahalaga reflect. walang poor country na may rich people. Ilan lang ang rich people diyan, di ba? So we do not begrudge you. Ang sabi lang namin kung ano ang pwede nang iwanan para sa mga naghihirap na nangangailangan. Total marami pa naman kayong mga resources na ibang mapagbabalingan. So napakaganda ng program ng COSE, Ronald here. Thank you very much for coming, becoming our resource person. Siyempre si Ma'am Choi, na natin yan palagi nating kasama dito. Yes. Regular na siya. Anytime. Salamat po tayo na ang mga pinag-uusapan ngayon ay hindi lang ayuda, hindi lang kasi pag pinag-usapan ng pag lagi tayong nasanay na ayuda akala natin ganun kalaki ang ayuda, yung pala ang liit-liit naman, 'di ba? So, wag na lang natin let's also depend on ourselves. There are still at our age meron pa tayong kayang gawin. We can still help ourselves. We can still help other older persons. We can still help the community. We can still be productive. Yun. So, thank you to COSE for helping us sa pag-develop ng mga programs na ganyan. And then we're hoping na ang LGU ay magandang pagtanggap nito at tumulong sila to make these things sustainable. So maraming salamat po. And also thank you to Ms. Reor. Okay. Thank you po. Thank you very much po for having me. See you Inyong again. dalawa. Bye-bye. See you soon, Ma'am Choi. Sir Ronald. Yes.